Hello! So ako si Madam P at ito yung reading natin for the sign of Virgo. Summarizing Venus, Jupiter, Virgos. Wait lang guys ha. Take only what resonates nga pala sa reading na to. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe lang sa ating channel. Hit the notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and share. If you want, pwede ka magpabook ng personal reading, Madam P. Yan yung ating Facebook page. Ayan, mag-message ka na lang dyan. Pag di ka makapag-message, mag-comment ka sa profile picture para ma-assist ka ng mga admins namin doon. Ayan. So, pwede ka magpabook ng personal reading sa aming Facebook page. Let's start. Meron ako mga sinishare doon guys na hindi ko sinishare dito sa channel natin sa YouTube. So you might want to check it out. More on astrological reading yung ginagawa ko doon. Ayan. So, gusto mong makita yung mga contents din doon. So, let's start what we have here for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Love, Reading. Pwede magkapalit-palit ang roles, depende sa nangyayari sa'yo. Take only what resonates. Bala ka na ilagay yung sarili mo sa sitwasyon. Ano to, timeless to ha. Almost naman yung mga reading natin ay timeless. Okay, anong meron sa atin mga Virgos? For the sign of Virgo, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgo, please. Spirit guides, angel guides, for the sign of Virgo, please. For the sign of Virgo. Messages for the Virgos, please. Ayan. Bottom of the deck, you do have here the Six of Swords. Ayan. And then yung person, sa'yo muna. Four of Swords and the Queen of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius. Okay. So, nakikita natin ngayon dito, I feel like with the Four of Swords, you're just enjoying, alam mo yung ini-enjoy mo lang yung sarili mo, yung pahinga. Yung iba sa inyo, wala ka muna pakialam maybe sa outside world or wala ka muna pakialam sa iba, sasabihin ng iba, tingin ng iba, whatever. Queen of Cups, nakikita natin dito yung love na binibigay mo sa sarili mo with the Four of Swords. Nakikita din natin with the Four of Swords, yung iba sa inyo pwedeng pag natulog ka, nakikinig ka ng mga music, or yung iba pag natutulog ka or bago matulog, parang pampatulog na ng iba yung pakikinig nitong tarot readings. No, kahit hindi sa akin, kahit sa ibang reader, but yeah, I feel like a lot of you is ginagawa yon. And ito yung nagiging parang pampakalma mo and nakakatulong din ito sa'yo para ma-enhance or maging mas maganda yung, kumbaga, yung mind mo ba, maging at peace, makatulog ka, makapagpahinga ka. At thankful ako dun sa iba na ginagawa yun, na pampatulog ako, no, kasi parang ako yung nagiging pahinga nyo, which is sobrang na-appreciate ko yon. Ngayon, with the Six of Swords, ayan, naka-move on ka na eh. Nakita natin may mga sakit, lungkot, bigati, problema, stress, Nine of Swords na nangyari sa'yo ng mga nakaraan. Yung iba sa inyo, naloko ka, na-scam ka, na pinag sinamantala yung kabutihan mo or what. Maraming pinagdaanan ka dito na nakikita natin. Naka-move on ka na dito at unti-unti ka nang nakakabawi doon sa panluloko o sa mga ginawa na yun sa'yo. And ngayon, pwedeng wala ka na masyadong pakialam. Kasi nga, ang focus mo ngayon or ang priority mo is maging at peace ang lahat sa'yo ngayon. Okay? And I can see you smiling. I can see you being happy. Maganda yan, no? Ganun kasi yun, guys, no? The more na magfo-focus ka sa positivity, the more na yun yung nagiging balik sa'yo, eh. Pero pag ikaw nag-focus ka doon sa negative, ang iniisip mo, problema, stress, ganito, ganyan, ang namamagnet mo or ang nababalik sa buhay mo is yun nga rin. 'Di ba? Like attract likes, eh. So, the more na inaalis mo yung sarili mo sa pag-iisip sa problema, the more na nagiging maganda ang outcome or kinakalabasan sa buhay mo. So, punta naman natin yung energy ng person na nakakonect.
For the sign of Virgo, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Person nakakonect ni Virgo, please, Spirit Guides, Angel Guides. Spirit Guides, Angel Guides, person nakakonect ni Virgo. Nine of Pentacles, Seven of Wands. Okay. Gusto ko yung energy ng person mo dito. I feel like may mga plano tong person na to sa'yo, sa connection ninyo. Hindi para sa lahat yung iba. This could be a karmic connection, karmic relationship. Pwede ganun. And the Seven of Wands, parang may mga balak siyang kaharapin or subukan or gawin sa buhay niya na magbibigay ng success sa kanya dito. So, tinutulungan niya or nag-iisip siya ng mga paraan ngayon para paano magiging successful, paano magiging maganda yung future, pwedeng niya or pag may relasyon sa inyong dalawa. Yan. Nagkakaroon na siya dito ng parang daydreaming. Nagiging masaya yung energy ng person na to. So, emotions ninyo sa bawat isa. Spirit Guides, Angel Guides for the sign of Virgo, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. The Star and the High Priestess. Wow. Alam mo maganda dito, you are already aligned. Okay, pwedeng ikaw ay, kumbaga, nag-guide ka na maayos eh. Pwedeng pati angel guides mo, spirit guides mo, nakikipagtulungan sa'yo para mas matulungan mo or maipush mo yung sarili mo na mapunta dun sa tamang direction ng buhay mo, tamang path. Nakakita tayo ng success and pwedeng may mga ma-achieve ka ng mga goals mo in the future. Kasi, minamanifest mo eh, with the Four of Swords, you're manifesting this. Tapos, sinabayan pa ng spirit guides mo, angel guides mo, pwedeng connected sila sa'yo. And they are communicating with you. No? And pwedeng nagigets mo yung communication na binibigay nila. Like, for example, yung mga angel numbers na yan. Alam mo na kung paano, yung iba sa inyo, no, alam na kung paano i-decode yung angel numbers nila. May mga nakitang mga angel numbers. Alam mo na kung paano yung gagamitin as a guide para magkaroon ka ng mga tamang choices sa buhay mo. So, may mga goals ka or may mga na-achieve ka dito. Ten of Cups, yan. Napaka-positive nito, especially sa pagdating sa family. I feel like nagiging helpful din yung pamilya mo eh. Or yung mga kasama mo sa bahay na pwedeng tinuring mo ng pamilya. You know, kung hindi man literal na pamilya, kasama mo sa bahay, kasama mo sa place kung nasaan ka, nagkakaroon ka ng growth through the help of them. No? And, maganda yung nakikita natin dito. Sila yung isa sa nagiging tools or dahilan kung bakit unti-unti mo na-achieve yung goals mo or success mo sa buhay. So, be thankful. Kasi, pwedeng yung mga spirit guides mo or angel guides mo, sila na rin yung tumutulong para mapunta ka or mapadikit ka sa mga tamang tao. Person, emotions ng person na ito for you. You do have the Magician. Puro major arcana guys yung lumalabas ha. Two of Pentacles, ayan. At saka the Moon. O, ayan, another major arcana. Kung nandito si Star, nandito rin naman si Moon.
Okay? So, Two of Pentacles is also here. Taurus, Virgo, Capricorn. I feel like etong person na to, nagko-complement kayo sa isa't isa. Which is yun yung maganda. Nagko-complement kayo ng person na to. The King of Wands is here. The King of Pentacles. Para kayong alay. Alyansa. So, nandun yung someone sa inyo ay magagawa ng movement. First movement. And then, pag finalo or gumawa din ng movement yung isa, it will be fun, exciting, tsaka may mabubuo kayo na something na maganda, masaya. Maganda partnership to. Okay? At saka sa astrology, nandun yung tinatawag nating ang tawag dito? Compatibility eh. Kung compatible kayo ng person na to. Let me show you. Kukunin ko lang yung tablet to. Let me show you kung ano ibig ko sabihin. For example, this is the universe. Ayan. So, andito yung mga zodiac signs, of course. Ang compatibility, tinitingnan natin yan sa opposite. For example, eto si Aries, ang ka-compatibility niya, ang compatible siya kay Libra. 'Di ba? Parang ganyan. Opposite. So, bakit ganon? Kasi for example, magaling ka dito sa bagay na to, tapos dun yung kahinaan mo, the other person, yun naman yung strength niya. Ngayon, pag pinagsama kayo, may something kayo mabubuo. And ito yung nakikita natin dito. Nagko-complement kayo sa isa't isa. No? Katulad nga ng moon and the star. Pag magkasama kayo, mas maganda yung sky. 'Di ba? Sa gabi. Mas maganda pagmasdan. Ano ganun yung buhay nyo? Pag magkasama kayo, nagiging mas okay, naging mas colorful, nagiging mas maganda. Pag wala kayo sa isa't isa, or missing yung other person, wala, hindi ganun kasaya. At hindi ganun kaganda yung buhay. Which is, the High Priestess, nakikita natin ito as karmic or relationship connection na dapat lang talaga magtugma sa mundong ito or magtama or mag-connect sa mundong ito para with the Magician, maging exciting yung buhay mo. Maging masaya ang buhay mo. Dahil sa tulong nitong taong ito. Okay? So, what will happen in the near future for you? Six of Wands is here. Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius energy. The Queen of Swords. Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Bottom of the deck is the King of Pentacles. And the Tower. I'm not feeling the Tower. Hindi itong Tower. Hindi ko nakukuha yung energy nito. It's just there. Pero, hindi natin yung nire-read. So, you do have the Six of Wands. Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. In the near future. Ay, sabi ko sa'yo, victory. I can see success, victory. I can see happiness. Nine of Cups. That is recognition. Diba? Marami ang makaka-appreciate sa'yo. Those cups are like trophies eh. Marami kang kayang ipagmayabang, ipagmalaki. Marami kang pinagdaanan. Ito na yung tipong kahit magyabang ka, meron ka talagang maipagmamayabang. You are someone who is reaching the point of your life
na marami ang nakatingin, naka-follow sa'yo, nakamasid sa'yo because they see you as someone na interesting and malaganda ang nagiging influence mo sa iba. The Queen of Swords and Eight of Pentacles, I can see decision pagdating sa career dito sa person na to. And I don't know if, kasi dito hindi naman na nakikita na may kinalaman sa'yo. Pero yung iba, pwedeng meron. Yung iba, wala. Mas nakikita natin na itong person na to, may mga decision siya na gagawin sa career, sa part niya. In the near future, I'm seeing a butterfly. Something to do with butterfly. So, pwedeng ikaw ay currently may suot na butterfly or recently lang may mga pinanood or may nakitang butterfly. Something to do with butterfly. This could be a reading. Yeah. So, anyway, there would be signs kung ma-achieve mo yung success or career goals or ano na yan. May mga signs sa'yo. You have to look for it or wait for it. Yung iba, it could be angel numbers. Maganda kinakalabasan dito eh. Mamumove or masishift yung direction mo sa mas better na life para sa'yo. I-manifest mo tong reading na to. I really love the energy. Ang ganda. Thank you for watching, guys. I love you all. Again, if you want to book a personal reading, doon na lang sa aming Facebook page, okay? Thank you for watching. I love you all and bye-bye.